Thank you sa mga tips mo, ma'am. Na-perfect ko yung demo. Palagi kong pinapanood yung video mo na ina-upload. Nag-practice ka ng demo. All glory to God po and congratulations po. Deserve nyo po yan kasi kayo po ang nagpagod niyan, nagpuyat, pinag-isipan. At ngayon, ang pag-pray nyo po yung magkaroon na kayo ng item. At syempre, para sa mga nagtatanong nga, sabi ko nga po sa inyo, sasagot po ako sa Blue App din. So, may nakita akong tanong sa Blue App, TRF sample po sana, idol. At eto na nga po yung TRF. Syempre, yung iba hindi pa nag-TRF after their demo. O kaya minsan sabay. So, eto po yung TRF. So, sabi ko nga po sa inyo, etong mga... Ay! Sorry po. So, itong mga sinishare ko po sa inyo, actually, especially the TRF, yung DepEd ranking requirements, ayan, matagal ko na po yan na-share, 2023 or 2024. I think 2024. Kasi during my journey, yung process kong yon, yung experience kong yon, sinishare ko na po kasi alam ko na may susunod na katulad ko na kailangan din ng ganung information. So, kung mapapansin nyo po, 2024 pa to. Tapos tignan yung itsura ko. Takpan na natin. So, ito yung objective 6. So, ito yung sample ng TRF. So, may objective 6, 7, 8, 9. Apat lang po yung sasagutan niyo. So, yung dito, yung objective 6 to 9, hindi po nagbabago yung objective niya. Pero, yung tanong, syempre, naka-align pa rin sa objective. Like for example, sa objective 6, maintain learning environment that are responsive to community. So, ano yung pwedeng tanong dito? Actually, alam nyo, itong tanong na ito yung tanong talaga mismo dun sa TRF sa Pampanga. So, how do you maintain a learning environment that is responsive to your community's context? Describe the context in your area and share teacher practices that contribute to further improvement of your community. So dito sinasabi, i-describe mo kung kumusta yung area mo, yung community ninyo. So sinasabi dito yung community ng school or community mo kung saan ka nakatira. And ano yung nagagawa mo bilang isang teacher? Ano yung mga teaching practices mo para makatulong ka to improve your community? So, pasok siya dun sa objective 6. Ano yung gagawin mo dito bilang isang teacher? Oh, let's say wala ka pang experience, pero isipin mo lagi, ano yung gagawin mo bilang isang teacher? Ganun lagi ang pagsagot. So, dapat, i-maintain mo yung learning environment na responsive. Ibig sabihin, yung makakatulong ka to improve the community. Tapos, dito naman sa San Fernando, nagbigay sila ng specific question. Like for example, sabi niya, kung mahirap yung mga ano mo dun sa lugar kung saan ka nakatira or yung community mo, pumapasok yung estudyante mo na may pumapasok na isang estudyante na walang baon, anong gagawin mo? So, ganun yung mga tanong. Gusto niya, bigyan ko kayo ng sample. Ayan, sige. Depende to ha. Dito muna tayo dito sa pinaka tanong muna. Etong una. Ako ang sinagot ko dito, based on my experience kasi talaga, ginawa ko talaga yung basa mga bata. So dito, nagturo ako ng mga bata na nakikita ko na hindi pa marunong magbasa na dapat sa edad nila marunong na silang magbasa. And nangyari yon dahil nga sa pandemic. So gumawa ako ng isang organization, small lang, yun yung basa mga bata na nakatulong sa community ko. Tapos, yung pangalawang tanong dito sa San Fernando, paano pag walang baon yung mga bata? Or may kilala kang bata na walang baon? Ako inamin ko, magbibigay ako ng baon. Yun yung nararamdaman ko eh. Gusto kong magpakatotoo dun sa TRF. Pero syempre, sa pagbibigay ko ng baon, ayaw kong iparamdam sa bata na kawawa siya. In a good way ako mag-share sa kanya. Pagkatapos, shinare ko rin, yung school namin is nagpapa-feeding. Yung mga ganun. So, tatanungin ka talaga dyan, bilang isang teacher, ano ang gagawin mo? Or ano ang ginagawa mo? Next, objective 7. Sabi naman niya dito, review regularly personal teaching practices using existing laws and regulation apply to the teaching profession and the responsibility specified in the Code of Ethics for Professional Teachers. So, sa madaling salita, sinasabi lang dito na nare-remind ka ba, alam mo ba talaga yung mga ethics, yung Code of Ethics as a teacher? So, yung tanong dito, ito yung general question. How do you develop your teaching practices in according with the existing laws that apply to teaching and responsibilities specified in the Code of Ethics for professional teachers? How do you develop your teaching practices accordance with existing regulation? So, paano mo ba nade-develop itong teaching practices mo?
So ako, sinabi ko nun, syempre po, binabasa ko po yung code of ethics, inaalam ko po, sinusunod ko po sila. Syempre, totoo yan. At syempre, kailangan ipakita mo dyan na mabait ka talaga. Char. Pero yung totoo, syempre dun tayo sa totoo, ginagawa naman talaga natin. Pwede kang mag-sample pa dyan ng code of ethics. So, di ba, napakarami ng example ng code of ethics. Yung kunyari, yung pagbibigay ng grade, yung privacy, hindi mo pwedeng ipakita yung grades ng isang bata sa ibang parents, sa ibang estudyante, yung mga gano'n. Puwede kang mag-insert ng experience mo diyan or another example na ipapakita mo paano mo sinusunod yung code of ethics. And yung specific question dito, naalala ko, sabi, may isang magulang na nagrereklamo bakit yung anak niya mababa yung grades tapos yung isang batang yon mataas ang grades. Parang gano'n yung context. So, anong gagawin mo as a teacher? Tapos parang nakalagay pa, parang mali yung nalagay mong grades, gano'n. Ako ang sinagot ko naman do'n, aaminin ko kung totoong nagkamali ako. Pero una sa lahat, titignan ko muna talaga yung trabaho ko. Siyempre bago ko ipasa 'yan, pag-aaralan ko, ido-double check ko. Kung magkakataon man na nagkamali ako, hihingi ako ng pasensya, hihingi ako ng sorry, at pag-uusapan ng maayos. Pero hindi ko ipapakita yung grades ng isang estudyante doon sa nanay na nagrereklamo. Mga ganong halimbawa. Napakadali lang ng TRF kung titignan ninyo. Next, objective 8. Adopt practices that uphold the dignity of teaching as profession by exhibiting qualities such as caring, attitude, respect, and integrity. So, dito naman tinitignan sa objective 8, yung ugali natin, that we have integrity, we have a caring attitude, respect, we know how to respect. So, yung general question dito, in which practices do you show care, respect, and integrity to learners? Sa mga bata, sa mga co-teachers mo, parents, and other education stakeholders. How do these practices uphold the dignity of teaching profession? So, ito yung general question. Ikaw, ang dito, ikaw yung magbibigay ng example. Halimbawa, sa mga estudyante mo, pantay-pantay ang pagbibigay mo ng grades, walang favoritism sa mga colleagues mo, you respect them, humihingi ka ng tulong, tinutulungan mo sila sa mga magulang, nakikipag-usap ka ng maayos. So, pag ganito yung tanong, general, pwede kang magbigay ng sarili mong example. Pero, pag doon naman sa isa kong DO na sinagutan ng TRF, ang tanong naman dito, may ganitong tanong eh, ano kasi yun? Kung ang bata, about siya sa learner, naka-specific siya, ano yung gagawin mo kung yung bata, napansin mo siya na dati active siya sa pagsagot tapos ngayon hindi na siya active, hindi na siya nag-aaral ng mabuti at nalaman mo na may problema siya sa bahay nila. So, as a teacher, paano mo ipapakita yon? Paano mo aasikasuhin yung bata na yon? Siyempre magpapakita ka ng caring attitude, kakausapin mo siya, tatanungin mo siya, 'di ba as a teacher gano'n? So yun yung specific question. Pero alam niyo minsan may ganito pa. What if nakita mo yung co-teacher mo na napagalitan? Tapos yung co-teacher mo pinansin mo siya pero hindi ka niya pinansin kasi napagalitan nga siya. So paano mo ipapakita yung caring attitude, respect, and integrity? May mga gano'n na specific question na yung mismong DO yung magbibigay ng mga tanong and samples. Pero lagi yung tandaan at kung mapapansin ninyo, lagi pa rin siyang align sa mga objective. Tama. Alam niyo yung mga keywords lang yan. Gamitin niyo lang yon at palawakin niyo lang sa mga samples ninyo. Perfect ang TRF niyo. Next, punta tayo sa objective 9. So, ito na yung last. 6, 7, 8, 9. So, ito, participate in professional networks to share knowledge and to enhance practices. Sa madaling salita, ang objective 9, yung sumasali ka sa mga trainings and seminars and workshop para ma-develop mo pa yung sarili mo, profession, knowledge mo. So, eto, tinatanong what co-curricular or extracurricular yung mga sinasalihan niyo. So, dadalian ko na. Ilagay nyo na lang dito kung ano yung mga experiences ninyo tungkol sa training, sa seminars. At ano yung naituro nito, ano yung na-impart nito sa inyo. Yun po ang mga ilagay ninyo. So, hindi naman kailangan na sobrang haba dyan, pero yung nire-required ng iba, 10 sentences. Gusto pa nila English, pero yung iba, Taglish. Pero basta lagi mong tandaan, lagi kang connect, lagi kang mag-align sa objectives. Based on your experience or kung ano ang dapat mong gawin as a teacher. At yun lamang po. Thank you po.